May mga pagbabago sa buhay na nanggagaling sa kagustuhan nating umunlad, mga pangarap na gusto nating maabot. Pero may mga pagkakataon ng pagbabago ay hindi isang pagpipilian, kundi isang marahas na paraan para manatiling buhay, isang matinding reset. Si Julian ay isang lalaking nagmahal ng walang tinitirang anuman para sa kanyang sarili. Isang malambot ang pusong lalaki na buong buhay pinaglaban ang kanyang pagkatao. 7 taon. 7 taon niyang tinayo ang mundo niya sa paligid ng isang tao, kay Mark. Para kay Mark, binigay ni Julian ang lahat. Ang kanyang oras, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, at maging ang kanyang ipon mula sa pagtatrabaho gabi-gabi bilang isang graphic designer. Noong itakwil si Julian ng kanyang sariling pamilya dahil sa kanyang oryentasyon, hindi siya umiyak ng matagal. Dahil naniwala siyang sapat na si Mark. Naniwala siya na ang bisig ni Mark ang kanyang magiging bagong tahanan. Subalit ang 7 taon ng pagtitiwala, pagsasakripisyo at pangarap ay nagwakas sa loob lamang ng isang gabi. Tandang-tanda pa ni Julian ang gabing yon. Maulan, maalinsangan. May bitbit siyang maliit na cake dahil anibersaryo dapat ng kanyang unang promosyon sa trabaho. Masaya siyang umuwi sa apartment na pinagsasaluhan nila, pero pagbukas ng pinto, hindi ang salubong ni Mark ang kanyang narinig. Narinig niya ang mga boses mula sa silid tulugan, ang tawa ni Mark at ang tawa ng iba pang mga tao. Nung dahan-dahang itulak ni Julian ang pintuan, tila huminto sa pag-ikot ng mundo. Nakita niya si Mark kasama ng iba pa. Ang mas masakit pa ron nang subukan niyang hinga ng paliwanag si Mark, walang bakas ng pagsisisi sa mata ng lalaki. Doon nagkasunod-sunod ang katotohanan. Nalaman ni Juliana sa loob ng 7 taon, ginamit lang pala siya ni Mark para makabayad sa mga personal nitong utang at luho. At ang pinakamatindi pa, narinig niya mula sa mga naiwang mensahe sa telepono ni Mark na matagal na pala siyang ginagawang katatawanan sa harap ng mga kaibigan nito, na ang isang tulad daw ni Julian dahil sa labis na kauhawan sa pagmamahal ay napakadali daw utuin. Noong gabing yon, walang isinigaw si Julian. Walang gamit na nabasag sa kwarto. Ang tangi mo lang maririnig ay tahimik na pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Pumasok siya sa banyo, tinabi ang sarili sa ilalim ng shower at hinayaang humalo ang kanyang luha sa malamig na tubig. Tumitig siya sa salamin. Ang nakikita niya hindi na ang dating Julian na puno ng buhay at kulay. Ang nakikita niya ay isang taong ubos na ubos, isang taong nawalan ng halaga at dignidad. Doon sa madilim na banyong yon, gumawa si Julian ng isang radikal at masakit na desisyon. Naisip niya kapag ipagpapatuloy pa niyang buhay bilang ang lumang Julian, ang nagmahal at nasira ng ganito, papatayin siya ng pait ng kanyang nakaraan. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makahingang muli. Iyon ang sinumpa niya sa kanyang sarili. Ang reset na nasa isipan niya ay hindi ng simpleng paglipat ng tirahan. Para kay Julian, ang reset ay ang pagbura ng kanyang buong pagkatao. Papatay niya ang lumang Julian. Iipunin niya lahat ng alaala, ang lahat ng lambot ng kanyang puso, ang kanyang estilo at ang kanyang dating paraan ng pagmamahal at ibabaon niya ang mga ito sa limot. Gagawin niyang blankong papel ang sarili. Umalis siya na Maynila bago pa man sumikat ang araw kinabukasan. Binenta niya ang kanyang mga lumang gamit, nagpalit ng numero, nagbawas ng timbang, nagpatubo ng kaunting balbas at pinalitan ng kanyang pananamit. Ang kanyang reset ay hindi ginawa dahil sa kasiyahan o bagong pag-asa. Ginawa niya to bilang isang mekanismo ng survival, isang pader na binuo niya upang walang sinumang makalapit muli at makasakit sa kanyang muli. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Lumipat si Julian sa isang tahimik at coastal na bayan sa tabing dagat ng Batangas. Isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, walang magtatanong kung sino siya noon at walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. Naging napakatahimik ng buhay ni Julian. Nagtatrabaho siya mula sa bahay bilang isang freelance graphic designer. Ang kanyang araw-araw na gawain ay nakatakda na. Gising sa umaga, bawas ng tingin sa telepono, trabaho sa harap ng laptop at paglalakad sa dalampasigan kapag palubog na ang araw.
Pinagkait niya sa sarili ang makipagkaibigan. Walang malalim na usapan sa mga kapitbahay at kapag may nagtatanong tungkol sa pamilya o nakarang relasyon, maikling ngiti lamang at ilap ng wata ang kanyang tinutugon. Para siyang isang buhay na estatwa, gumagalaw, humihinga pero walang nararamdaman. Ang kanyang puso ay naging isang malamig na kwartong walang pintuan. Hanggang sa dahan-dahan, pumasok sa kanyang sistema ang isang taong hindi niya inaasahan, si Maya. Si Maya ang may-ari ng isang maliit, gawa sa kahoy na coffee shop na nakatayo sa dulo ng dalampasigan. May simpleng pangalan ang shop, Pahina. Doon madalas umupo si Julian tuwing hapon para magtrabaho habang nakatingin sa dagat. Si Maya ay hindi tulad ng mga taong nakasanayan ni Julian sa Maynila. Wala itong pretensyon. Simple kung manamit, nakatali ang buhok ng di maayos, palaging may dumi ng kape sa kanyang apron at may mga ngiting tila walang tinatagong anumang galit sa mundo. May mga mata si Maya na tila nakakita ng mga bagay na matagal nang tinago ng iba. Noong una, pilit iniiwasan ni Julian si Maya. Kapag nag-aalok to ng kwento, tumatango lang siya. Kapag nagtatanong to tungkol sa kanyang trabaho, maikli lamang kanyang sagot. Pero si Maya ay parang hanging amihan. Hindi mo mapigilan ang pagpasok sa kwarto kapag may kaunting siwang ang bintana. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa tabing dagat. Si Julian na lang ang natitirang customer sa cafe. Nakatitig siya sa kanyang laptop, malamig na ang kape at tulala sa kawalan. Dahan-dahan lumapit si Maya, dala ang isang bagong timplang tasa ng mainit na tsokolate. Nang walang paalam, umupo sa bakanting upuan sa tapat ni Julian. Naisip ni Julian na tumayo at umalis na lamang pero bago pa siya makagalaw, nilagay na ni Maya ang tasa sa harap niya. Sinabi sa kanya ni Maya sa isang mahinahon at walang panghusgang boses na kapag daw masyadong seryoso ang itsura ng tao, ibig sabihin masyado nitong binubuhat ng mundo ng mag-isa. Sinabihan siya nitong inumin muna ng tsokolate at hayaan na lumipas ang ulan. Sa mga susunod na buwan, naging bahagi na ng buhay ni Julian ang presensya ni Maya. Hindi ito naging pilit, walang granding eksena o mabilis na pangyayari. Minsan maglalagay lang si Maya ng maliit na tinapay sa mesa ni Julian habang nagtatrabaho ito. Minsan naman magkukwento to tungkol sa mga halamang tinatanim nito sa likod ng cafe o sa mga isdang huli ng mga mangingisda sa umaga. At may mga pagkakataon din na uupo lang si Maya sa tabi ni Julian habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Walang nagsasalita, walang nagtatanong, komportable lamang sa katahimikan ng isa't isa. Para kay Julian, bago ang lahat ng to. Sa kanyang nakaraang buhay bilang isang malambot na lalaki, ang pag-ibig laging puno ng matinding emosyon. Mabilis na tibok ng puso, selos, matinding pagnanasa at sa huli, matinding sakit. Pero ang nararamdaman niya sa tabi ni Maya kakaiba, hindi tutulad ng isang bagyo na umaagaw ng hininga. Mas katulad to ng banayad na agos ng tubig sa ilog, malamig, payapa at dahan-dahang nagpapagaling sa mga sugat na inakala niyang permanenteng pumatay na sa kanyang damdamin. Subalit kasabay ng paghilom ng kanyang puso ay ang pagdating ng panibagong takot. Isang takot na mas malalim pa sa kanyang nakaraan. Isang gabi matapos isara ni Maya ang cafe, naglakad sila sa kabaan ng dalampasigan. Madilim ang gabi at ang tanging ilaw lamang ay ang buwan at ang mga malalayo at maliliit na ilaw mula sa bangka ng mangingisda. Habang naglalakad, nadulas si Maya sa isang basang bato. Mabilis na nahawakan ni Julian ang braso nito para hindi tumatumba. Sa pagkakataong yon, nagkatitigan silang dalawa. Dahan-dahan dinala ni Maya ang kanyang kamay sa kamay ni Julian at hinawakan to ng mahigpit. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi kundi isang mainit at tapat na tingin. Natigilan si Julian. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na magkahawak. Biglang tumibok ng mabilis ang kanyang dibdib. Isang tibok ng puso na matagal niya nang hindi nararamdaman. Kumala si Julian. Mabilis siyang humakbang paatras na tila ba napaso siya sa hawak na yon. Gabi-gabi matapos ng pangyayaring yon, di napatulugin si Julian ng kanyang sariling isip. Pumasok siya sa isang matinding labanan ng kanyang sarili. Tumingin siya muli sa salamin ng kanyang kwarto at tinanong ang sarili. Ano to? Ano tong nararamdaman ko? Nagsimulang magtalo ang kanyang nakaraan at ang kanyang kasalukuyan. Sa loob ng halos 30 taon ng kanyang buhay ang alam niya, binabae siya.
Minahal niya ang isang lalaki ng 7 taon. Binigay ang lahat para dito pero ang nangyayari ngayon, nakakaramdam siya ng lambot, pag-aalala at pagnanais na protektahan ng isang babae. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang sarili. Iniisip niya bago ba ito dahil sa ginawa niyang reset? Nagpapanggap lamang ba siya? Pilit ba niyang pinalitan ng kanyang oryentasyon dahil lang sa takot niyang masaktan ulit ng isang lalaki o ang mas masahol pa, ginagamit lang ba niya si Maya bilang isang pantakip sa kanyang sugat para makalimot? Dahil sa takot na makasakit ng ibang tao, sinubukan ni Julian na lumayo. Sa mga sumunod na araw, hindi siya pumunta sa cafe ni Maya. Kapag nakikita niya to sa daan, nag-iiba siya ng lakad. Naging malamig muli ang kanyang mga pakikitungo. Hanggang sa isang hapon, di na nakatiis si Maya. Pumunta to sa mismong bahay na inuupahan ni Julian. Bitbit ang kanyang paboritong kape. Nang buksan ni Julian ang pinto, pilit niyang sinabihan si Maya na wag na itong mag-abala pa. Sinabi niya rito sa malamig at seryosong boses na sira ang kanyang buhay, na hindi siya ang taong iniisip nito at mas makabubuting wag na silang magkita dahil hindi siya marunong magmahal ng tama. Pero hindi umalis si Maya. Hindi to nagalit. Tumingin lang to kay Julian ng may malalim na pag-unawa. Sinabi ni Maya kay Julian na hindi naman ito tinatanong kung sino siya noon, na hindi nito kailangan malaman ang bawat detalye ng kanyang nakaraan para lang makita ang kanyang halaga ngayon. Sinabi nito na ang nakikita nito ay ang taong nakatayo sa harapan niya. Isang taong may mabuting puso, isang taong marunong mag-alaga, pero isang taong sobrang natatakot masaktan muli. Sinabi ni Maya na di kailangan maging perpekto si Julian para maging karapat-dapat sa pagmamahal. Ang mga salitang yon ay parang susi na nagbukas sa napakatagal nang nakakartong pinto ng puso ni Julian. Doon, habang nakatayo sa ilalim ng shed ng kanyang pinto, narealize ni Julian ang katotohanan. Ang pagkahulog ng kanyang puso kay Maya ay hindi isang pagpapanggap. Hindi ito dahil sa pilit niyang binagong kanyang sarili at hindi rin ito pagtakas mula sa kanyang pagiging binabae noon. Naramdaman niya yon dahil ang pag-ibig pala hindi nakatali sa isang kahon o label lamang. Ang kanyang kaluluwa ay simpleng nakatagpo ng isang kaluluwang nagbigay sa kanya ng respeto, kapayapaan at tanggap siya ng buong buo. Naway ang kanyang ginawang reset nung gabing yon sa Maynila ay hindi palang pagpilit sa sarili na maging ibang tao. Ang tunay na reset ay ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kulungan ng nakaraang pait upang maging maligaya siyang magmahal muli sa kung anong anyo man to idating ng tadhana. At kay Maya, dumating ang pag-ibig sa anyo ng isang babae na nagturo sa kanyang mabuhay at humingang muli. Ngunit ang nakaraan ay may paraan para subukin ang anumang bagong simula na tinayo mula sa abo. Isang hapon, habang nandoon si Julian sa loob ng cafe ni Maya at nagtutulong sila sa pag-ayos ng mga mesa, may humintong isang mamahaling sasakyan sa tapat ng shop. Isang sasakyan na napaka-pamilyar kay Julian. Bumaba mula rito ang isang lalaki. Matangkad, maayos manamit pero halatang pagod at balisa ang itsura. Si Mark. Nahanap siya ng kanyang nakaraan. Nalaman ni Julian kalaunan na si Mark ay iniwan na rin ang kanyang bagong karelasyon matapos malugi ang kanyang mga negosyo. Nabaon to sa utang at narealize nito na wala na ibang taong nag-alaga at nagtiis sa kanya tulad ng ginawa ni Julian noon. Gamit ang kanyang mga lumang koneksyon na hanap nito kung saan nga ba lumipat si Julian. Pumasok si Mark sa loob ng cafe. Nang makita niya si Julian na iba na ang gupit, iba na ang bihis at tila mas nagkaroon ng tahimik na dignidad na tigilan ito. Nilapitan ni Mark si Julian at nagsimulang magsalita. Naging mabilis at puno ng pagmamakaawa ang kanyang mga salita. Nagsisi daw siya sa kanyang ginawa. Sinabi nitong nagkamali siya at handa siyang baguhin ng lahat. Nagpaalala pa si Mark sa kanilang 7 taon na pinagsamahan. Ang sabi nito na alam niyang binabae si Julian at si Mark lang ang tanging lalaking minahal nito ng ganon katindi. Nakiusap tong bumalik na sila sa Maynila, kalimutan na lang ang nangyari. Nakatayo lang si Maya sa may gilid ng counter, tahimik, walang imik. Bakas ang takot at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Nakikita ni Julian na tinago ni Maya ang kanyang mga kamay na nanginginig. Alam ni Julian kung anong iniisip ni Maya sa mga sandaling yon na baka kapag narinig ni Julian ang boses ng kanyang nakaraan, babalik to sa lumang buhay at iiwan lahat ng itinayo nila dito. Tumingin si Julian kay Mark.
Dati ang boses na yon ang nagpapatakbo sa buong mundo niya. Dati kapag nagagalit si Mark, tumitigil ang ikot ng mundo ni Julian para lang ayusin ang lahat. Dati isang ngiti lang ni Mark ay sapat na para patawarin niya ang kahit ano pang kasalanan nito. Pero sa pagkakataong yon, habang nakatitig si Julian sa mukha ng kanyang nakaraan, ramdam niya ang isang bagay na nakagulat sa kanya. Walang galit, walang puot, walang pagnanais na maghiganti. At higit sa lahat, walang-wala nang natitirang pagmamahal. Ang nakikita na lang niya sa harap niya ay isang taong bahagi na lamang ng isang lumang pahinang natapos na. Ang natira na lamang sa kanyang dibdib ay ang kamalayan na ang sugat na tinanim ni Mark noon ay ganap nang naghilom. Dahan-dahan humakbang si Julian paabante. Sa mahinahon, formal pero maotoridad na boses, sinagot niya si Mark. Sinabi niya kay Mark na maling malito sa kanyang pag-aakala. Ang pumatay sa lumang Julian hindi ang galit sa kanya, kundi ang sarili niyang desisyon na patawarin ang kanyang sarili at magsimulang muli. Sinabi ni Julian na hindi siya nagpapanggap ngayon at hindi siya bumalik sa kung anuman. Nahanap niya na ang kanyang kapayapaan at pagkatao, isang kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kanyang nakaraan. Tinalikuran ni Julian si Mark habang nakatayo ito sa gitna ng cafe at naglakad siya ng walang alinlangan at walang lingon-lingon pabalik sa kinaroroonan ni Maya. Umalis si Mark ng gabing yon, dala ang kanyang sasakyan at ang kanyang pait. At sa kanyang pag-alis, tila ba kasama niyang dinala ang huling tira ng alikabok ng nakaraan ni Julian. Naiwan sina Julian at Maya sa loob ng cafe. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig na lamang ay ang ihip ng hangin mula dagat at ang mahinang lagaslas ng mga alon sa dalampasigan. Lumapit si Julian kay Maya. Nakikita pa rin niya ang bakas ng takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Dahan-dahan niyang inabot ang dalawang kamay ni Maya. Hinawakan to ng mahigpit hindi upang pigilan to, kundi upang iparamdam ang kanyang pananatili. Inamin ni Julian sa kanyang lahat. Sinalaysay niya ang kanyang mga takot, ang kanyang nakaraan sa Maynila, ang kanyang matinding heartbreak at kung paano niya sinubukan i-reset ang kanyang buhay bilang isang mekanismo ng pagtatago. Pero pinagtapat din niya kay Maya ang pinakamahalagang katotohanan na natutunan niya sa mga nakalipas na buwan. Sinabi ni Julian na sa piling ni Maya hindi niya kailangan idepena ang kanyang sarili batay sa kanyang kahapon. Hindi niya kailangan maging nakatali sa kanyang mga purong label o sa kanyang mga lumang sugat. Ang tanging malinaw sa kanya ngayon kapag kasama niya si Maya, gusto niyang mabuhay. Gusto niyang magising sa umaga na may pangarap at gusto niyang magpatuloy at gusto niyang magmahal ulit ng buo, ng tapat at ng walang takot. Pumutok ang luha sa mga mata ni Maya, mga luha ng ginhawa at saya. Tumingkad ang kanyang ngiti habang niyayakap niya si Julian na napakahigpit sa gitna ng kanyang maliit na cafe. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Julian na ang kanyang dibdib ay hindi na masikip. Wala na ang mabigat na bakal na nakadugtong sa kanyang puso. Sa buhay, ang isang totoong reset hindi pala nangangahulugan ng pagbura sa kung sino ka noon. Hindi itong pagpapanggap na hindi nangyari ang iyong nakaraan o ang pagpilit sa sarili na maging ibang tao dahil lang sa takot. Ang tunay na reset ay ang matapang na pagpapatawad sa sarili. Ito ang pagbibigay pagkakataon sa iyong pusong magsimulang muli ng walang bitbit na mabigat na kadena ng kahapon. Si Julian ay hindi na ang lalaking nawasak at nadurog ng nakaraang pag-ibig. Siya na ngayon ay isang taong naging buong muli. Isang taong natutong magmahal sa panibagong anyo ng buhay, sa tulong ng isang babaeng naging kanyang pahinga, kanyang tahanan at kanyang bagong simula.